Pero ito tatandaan mo, makagago. Makukulong ka talaga. Ikaw ang ipapasok sa hoyo. Promise. Gusto mo ba makita yung kaso? Para malaman mo kung ilang counts. Bigyan kita idea. Mm. 179 counts. Ow! Ano? Forma! 179 counts! Oh my goodness! Ulitin natin. Ayan oh. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel. Oh! Oh my goodness! Ouch! Sakit! Yan. Napala mo. Pabash mo ako dito. Kasi ikaw, hindi ako papayag na hindi ka madampot. Morning, sir. Right. Isa-serve lang po namin yung warrant. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa. Ako unang nawaran. Bobo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong ipagpapatuloy ang The Norman Mangusin Show! Facebook. Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Sa last video natin, mga kahombre ko, ay nagkaroon tayo ng isang recap ukol sa mga naging kabulastugan ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Dahil daw, ang sinasabi ng konting mga tao, hindi naman marami, no? May mga nagsasabi, no? Na ito daw ay kaawa-awa at ito daw ay ipinahiya sa kaso lamang na unjust vexation, mga kahombre ko. Pinagtanggol rin ito ng iba't ibang mga individual na lumabas lang out of nowhere. Na never tong pinagtanggol before, mga kahombre ko, no? Bigla na lang silang lumabas out of nowhere and all of a sudden, pinagtatanggol nila si Norman. Ngayon, you guys will be accountable sa mga pinagsasabi nyo. You will be accountable for that. Yes! Aaksyonan ko yan. Oo naman. Malay mo, meron lumabis sa mga pinagsasabi mo, then you will be accountable. Be ready, ha? Kasi hindi naman araw-araw ay pwede tayong manggatas. Well, pwede tayong manggatas. But make sure na meron kang kakayanan. Mamaya niyan, nasa commentary field ka, wala ka namang kapera-pera, and then eventually, madadali ka ng iba't ibang mga kaso, tulad na nangyayari sa akin madalas, kinakasuhan ako, di ba? Kaso, lahat ng kinita mo, isusuka mo rin. Tama? Ganun lang yon. So, you will need to be accountable. Kasi ang taon na ito, mga kahombre ko, ay for accountability sa social media. Hindi lang ni Norman, even ako. This guy should be more accountable sa mga sinasabi niya. Kapag may mali, kailangan panagutan. Normal lang yan. Oo! Ngayon, mga kahombre ko, Gusto mo i-al ko kayong lahat sa norte? Tapos ibahin ko address nyo? Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago. Paiiyakin kita. Eto ngayon, i-it all ko kayong lahat. Hanapin mo kung saan sa norte, pwede sa Benguet, pwedeng sa Mountain Province, sa Abra, sa Bintar, sa Ilocos Sur, o kaya Cagayan, o sa Apari. Iibahin ko yung address nyo para hindi nyo malaman.
Para Timano, subpina, wala nang matanggap. Ang Timano, warrant agad. Oo, di ba? Sampa ko sa Bintar, sa Benguet. Marami kong kamag-anak dyan sa Ikakailokanuhan. Hihingi ako residence. Iibahin ko yung address mo for resolution. Warrant ka. Sumagot ka lang ng oo, tutuluyan kita. Poking ina mo. Sumagot ka ng oo. Pailang kita sa Benguet o kaya sa Bintar. Ibahin ko address. Magugulat ka na lang, may warrant na buong pamilya mo. Kasuhan kita sa Benguet, kasuhan kita sa Cordillera, kasuhan kita sa Ilocos Norte, sa Bintar. May bahay kami doon. Tapos ibahin ko yung address. Para hindi mo alam, hanggang sa mawarrant ka na lang. Tadtarin kita ng kaso. Gusto mo gawin ko sa'yo? Yes! Ayan ho! Ang pinagtatanggol ng iba't ibang mga tao. Nakikita nyo naman. Itong tao na ito ay very, very much criminal-minded. Hindi ka uubra yung utak mo, hindi uubra sa utak ng FLM. Yung utak ng isang FLM. Ano yung utak ng isang FLM, Casper? Di-kalibre, oo. Di-kalibre. Magkakaso ka sa iba't ibang mga lugar sa norte. Hindi ka naman resident doon. So, anong mangyayari, Norman? Siyempre, forum shopping ang tawag dyan. Tama? So, ngayon, inaanyayahan mo ang mga tao, bilang ikaw ay influencer, obviously, pwede palang gawin yan. Tama? Na kapag magkakaso ka, basta iba-ibahin mo lang ang mga pagkakasuhan mong lugar at iba-ibahin mo lang ang mga address nila, then automatically, mawawarant na yung kalaban mo. Naririnig nyo ho ba yan, DOJ? Naririnig nyo ho ba yan, Supreme Court? Yes. Ayan ang mentalidad ni Norman. Okay? Ayun nga lang, mga kahombre ko, mas matalino tayo at mas malupit tayo. Kaya, naunahan natin siya sa plano niya sa akin. Ngunit, hindi ibig sabihin ng lahat ng ito, ako ang naunang magkaso. Initially, ang sabi niya, hindi daw siya magkakaso sa akin. Siya pwede ko kasuhan, pero hindi ko gagawin. Walang demandahan, di ba? Di ba matapang ka naman? Dapat ganun. Yung tunay na matapang, dapat ganun. Walang demandahan. Tunay kang matapang eh. Walang demandahan. Basta wala tayong demandahan. And then, after few days or weeks, nagkaso ho siya sa akin. At ito ho ay 179 counts ng cyber libel. Sa bibig niya mismo nang galing, mga kahombre ko. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel. Oh! Di ba? Gets nyo? Nang panahon na yan, hindi ako nagkakaso. Mga kahombre ko, sa mga taong may kilala sa akin, hindi ako sa ganyan. Pagdating dyan sa mga kaso-kaso, hindi. Ngayon ko na lang yan ginagawa. Pag kinakasuhan ako, kinakasuhan ko rin pabalik. Siyempre, bakit hindi, di ba? It just happened na marami akong views. So, nakikita ng lahat ng tao ang mga videos ko. Si Norman, walang kwenta ang views, hindi nyo napapanood. Kaya hindi nyo ngayon napapanood kung ano ba talaga ang tunay na storya. Yan ang problema. Ganyan ang utak ng karamihan sa mga Pilipino. Kailangan mong spoon feed. Otherwise, nothing. Wala talaga, di ba? At saradong utak. Siguro yan din ang motibo kung bakit hanggang ngayon, ang bansang ito ay nasa third world country ang rating. Kasi hindi ho open ang bansang ito sa tinatawag na diskusyon. Karamihan ng mga tao ay sarado pa rin ang utak. And wala naman tayong magagawa doon. Choice natin yan. Kaya nga ang ating bansa, nasa baba pa rin. Di ba? Tama. Pero, hindi ko naman hahayaan yan sa mga kahombre ko. Kasi maraming mga tao, ang ganyan ang utak. Ngunit kami, hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. So, 179 counts ang ikinaso niya sa akin. Napakarami ho nun, mga kahombre ko. So now, mga kahombre ko, hindi ako nagkaso ha. Tandaan nyo, hindi pa ako nagkakaso niyan ng panahon na yan. Anong gagawin ko? Isabela ito. Huwag niyong kakalimutan! Anong sabi niya? Mag-live ka sa hearing nyo ha. Yun lang gusto namin makita kung paano ka... Uy! Kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Makagago sa hearing namin eh. Ano pang sinabi niyang mga threats sa akin?
sa Isabela. Mahuhubarang kayo sa akin. Pag nag-hearing na si Ogag, galingan nyo mag-comment. Dahil magla-live ako. Di syempre, pupunta doon sa amin sa norte. Doon kayo mag-hearing. Kilitiin ko silang lahat doon. Baka akala nila you're just Maraming namamatay sa akala. Mag-hearing kami. Teritoryo ko ngayon yun. Naku po, inay. Pagdala siya ng 3 batalyon para hindi siya makiliti. Kasi kung dadalhin niya na mga 10, 5, kikilitiin siya na mga tauhang ko ron. Si Boy Bukid lang ang kikiliti sa kanya ron. Kiti-kiti-kiti. Kiti-kiti-kiti. Ganon ang gagawin ko sa kanya ron. Anytime darating na yung subkwena niya, mag-hearing kami sa norte. Kikilitiin ko na siya ron. Yung kiti-kiti-kiti. Kumibo ba ako? Hindi. Walang problema doon. Lagi ko namang sinasabi, lahat ng mga kaso ko, hinaharap ko. Hindi ko naman unang beses yan si Norman. Marami hong nagkakaso sa akin at nagkaso sa akin in the past. So, sanay naman ako sa kasuhan. Walang problema doon. Hindi nga lang ako nagkakaso. Okay? One time lang ako naging complainant in the past. So, hindi ako sanay sa ganyan. Wala akong pake dyan sa kasuhan-kasuhan na yan. Lagi ako nakakasuhan. Kasi alam niyo naman ang content ko before. Di ba? So, ngayon, dumating ako sa puntos na nagtanong-tanong ako sa sarili ko at sa mga abogado ko. Ano bang gagawin ko dito? Kasi, bakit ganon? Kinasuhan niya ako, siya rin mismo nagmura-mura sa akin. Bakit niya ako kinasuhan? Yun yung question ko. Very questionable. Kasi sabi niya sa video, hindi niya daw ako kakasuhan. Now, dumating ako sa puntos na, sige, tingnan nga natin kung ano mangyayari, di ba? Nagpadala ako ng tao ngayon. Sekretary lang ng aking abogado sa Isabela. Walang nangyari. So, gumastos ako for no reason. Pinabalik. Ang kailangan daw ay abogado ko or ako. Pinakuha namin ang complaint kasi galing na nga kay Norman So, pinahanap na namin. Kasi sanay kami sa ganyan, no? Uulitin ko, maraming tao mga nagkakaso sa akin dahil sa cyber libel. So, may idea na kami kung paano banggain ang mga taong nagfa-file sa amin ng kaso. Okay? Kami na mismong napunta, alam nyo yun, sa prosecutor kasi baka mali ang address or else may chance rin na napakatagal bago pa makarating sa akin. Sanay talaga ako dyan, mga kahombre ko. Anyway, dumating yung complaint ni Norman sa akin, mga kahombre ko. And yes, ipakita mo nga, Meme God. Eto ho ang address na nilagay niya sa akin. Ay, ang address na yan, hindi ko ho address yan. Alam nyo kung saan niya nakuha yan? Dito! May nagpalipad. Sino to nagpalipad? Si Makagago. Tingnan, screenshot natin. Okay. Ayan! Yan ang gusto kong laban. Ikaw naman. Okay, masaya to. Ito na yung pinakamasayang pangyayari. Nag-super chat. Ito na. Ito, papakita natin yung super chat ni Makagago. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, yung screenshot nyo. Siya ho yan. Tuwa ako. Tuwa ako. Tara, sarap tignan ng super chat nyo. 250. Alam nyo kung sino itong nag-comment na ito? Hindi ako yan. It's a fake account. Done by them. Yang address na yan, ayan ang nilagay niya bilang address ko. Alam nyo na kung ba't niya ginawa yan, di ba? I-play natin galing sa bibig niya mismo. Tapos ibahin ko address nyo. Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Yan ang laro niya. Kasi gusto niya na tumaas yung kaso, itong gusto niya mangyari sa akin. Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Nakakaawa ba? Oo. Tama ba siya? Tama ba kayo? Di ba? Sino una nagkaso? Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. Research. Mahina utak ng iba, pero masasuggest ko research. Bago bumanat, research muna. Okay? Di bali na lang. Kung kayo yung tunay na tinaguri ang mga trolls, wala na tayong control dyan. Ngunit, research, it's a must sa buhay ng mga tao para naman lumawak-lawak ang utak. Sayang naman, naregaluhan ka ng utak, di mo gagamitin. Ilang counts? 179 counts. Okay? Ng cyber libel. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang sitwasyon, no? Ng mga OFW, kung saan, sa tuwing ikaw ay magpapadala
hassle na nga dahil sa oras, pero ang pinakamatindi pa dyan, ang taas pa ng ikinakalta sa'yo sa bawat transaction na ginagawa mo. Buti na lang talaga ay merong TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Umabante ng umabante ang mga araw at napag-aralan namin yung ikinaso sa akin. Yung ikinaso sa akin, sa mga gustong makaalam, ito yung link, mga kahombre ko. Ito yung YouTube video. Ayan yung paliwanag mismo sa ikinaso niya sa akin na 179 counts. Anyway, ang kaso ay pang grade 2. Walang kwenta. Ang OCP ng Isabela, anong ginawa? Dinismiss ang kaso. For lack of prima facie evidence. Which prima facie evidence ay madalas niyang iangas at iyabang. Kumuha ka ng ebidensya mo, tanga, bobo. Wala akong ebidensya, wala kang ebidensya. Prima facie evidence ang kailangan. Alam mo ibig sabihin nun? Prima facie evidence. Hindi natatanggapin ng piskal yung probable cause. Dapat merong prima facie, di ba? Prima facie evidence. Kailangan may prima facie evidence. Kaya si Ogag, sigurado ko, iuhuyo ko yan. Now, ano nangyari after nyan, mga kahombre ko? Hindi pa rin ako nagkakaso ha. Take note, di pa rin ako nagkakaso. Ang ginawa ni Norman, nagkasuho ulit si Norman. At ito yung mga picture na yun. Ayan! Oh, pakinggan naman natin yung statement niya. Sobra na po kasi yung kanilang ginagawa. Kung ako lang ho ay sisirain nila, wala naman ho sanang problema. Kaso dumating na ho sa punto na naapektuhan na ho yung aking mga anak at talaga naman may pagbabanta pa ho talaga sa buhay ko. Yun po yung talagang hindi ko na ho pwedeng ipagsawalang kibo. Kaya para sa Food Genius Group, kaway-kaway! Pero yung idama yung aking pamilya, mga anak at ang aking buhay, yun na ho ay problema. Hindi ho yun maganda at hindi na ho yun mga tao. So para dito sa mga taong mga walang pakundangan kung manlapastangan ng kapwa, ay yan ang nararapat sa inyo. Now, ang kinasuhan niya ay 6 na tao, mga kahombre ko. Si Mighty Manong, yung taong sinabihan niya na Yung nasa US na may anak na Lloyd, si Mighty Buraot, Eloy Barrientos, Mighty Buraot, Mighty Mouse. Ito si Mighty Mouse, may anak to na si Mighty Mouse. Ako, daldal ako ng daldal, walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, asartalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may kang anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii, o hindi ka ba naman naging lahi ng kabububuhan, di ba? Tarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, pareha sila child. Lloyd! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkakamaling ginawa mo, gonggong! Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child? Pagkakamali ka pang nalalaman, nuknukan ka ng kaduwagan. Oo, nuknukan ka ng kaduwagan. Child. Kayong dalawa ng anak mo, child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Yan si Eloy Barrientos o si Mighty Buraot. Ay, may anak nga yan, Lloyd. Pagandahin pa ba natin yung words? Child, Lloyd naman.
Yung litrato ng anak niya, nandun magkatabi sila. Tululawa yung anak niya. Pangalawa, si Makagago. Pangatlo, yung in-interview ko na konsihal na si Igme. Pang-apat, mga kahombre ko, yung Mr. and Mrs. Santos. Yung kapitbahay niya noon na pinagbintangan niya, mga kahombre ko, na nag-post daw nitong naka-sniper scope. Na kesyo, ito daw mga to, ang may pakana nung picture na nag-send kay Fuji News. Siyempre, si Fuji News, tapos naglagay siya ng et al. Actually, marami naman yon. Ang may nakamatindi ron, John and Jane Dos, et al. Et al. Pero madadali yung et al. At large. Et al. Tapos, nakalagay na, at large. Oh, ngayon, ano ba ang nilalaman? Nung reklamo niya, hindi ko pa pwede sabihin kasi wala pa hong resolution. Okay? Pero sasabihin ko yan once na natanggap ko na yung resolution. O, yan ang nangyari, mga kahombre ko. And still, address ko, nag-insist siya. Pekeng address ko pa rin ang nilagay niya. Bakit? Para Antimano, supina, wala nang matanggap. Antimano, warrant agad. Oo, di ba? Pangalawang kaso niya na yan. Wala akong kibo. Pero, hindi na ako pumayag. Sabi ko, sa aking abogado, and at the same time, may mga kaibigan na din ako nagsasabi, bakit ganon, MG? Ano nangyayari? Dapat magkaso ka na rin. Wala na to. Kinasuhan ka sa Isabela, kinasuhan ka sa Parañaque. Putrages, una sa lahat, forum shopping yan. Alam nga naman na dalawa yung katawan mong tao, di ba? Una, nakatira ka sa Isabela. Ngayon, nakatira ka na sa Parañaque. This is very stupid. Di ba? Paano nangyari yan? Nakatira ka sa Isabela, tas ngayon sa Parañaque. Nagkaso ka sa Isabela, tas nagkaso ka sa Parañaque. And wag niyong kakalimutan, saan daw siya magkakaso sa susunod? Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Parañaque, di ba nalipat ako dyan. Kaya lang naman ako lumipat dyan para mapalapit sa anak ko dyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Ayan. Dito kakaldagin ko sila. Makakatingin sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang umangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. At marami tayong kaibigan dito. Hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. At dito, lahat ng kaso i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan eh. So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. And then, tsaka tayo magpaiyakan. Di ba? Para sa mga nakakaalam dyan, anong masasabi nyo? Di ba? This is very stupid. So, wala na akong choice kundi mag-retaliate. Bakit ganon? Bakit pag ako ang nagkakaso, lagi na lang ako yung nadedehado? Naiisip ko lang, no? Ganyan ba talaga tingin nyo sa akin? Ganyan ka-strong? Well, baka naman compliment nyo yan sa akin. Malamang! Pilipino rin ako. May karapatan ako magkaso. Tama? Dinedehado ako eh. Anong gagawin ko? Mananahimik? Tulad ng usual kong ginagawa na, sige na, okay, kasuhan nyo lang ako, sasagutin ko kayo? No. Sinabi ko na yan nung nakaraan kong mga video, few months ago. Paulit-ulit yan sinasabi na kakasuhan niya ako. Walang problema doon, kasuhan mo. Ano ba, nasan ba yung problema? Haharapin ko naman lahat yan. Ano ba tingin mo sa akin? Walang kapera-pera? Sige, go! Banat! Pero, babanatan din kita. Huwag kang mag-alala. So make sure na marami kang oras at marami kang pera kasi talagang babanatan din kita, ha. Hindi po pwede na ikaw lang magkaso sa akin. Kabanatan talaga kita for sure. Tapos na ako sa ira ng ganyan, mga kahombre ko, na hindi ako nagkakaso pag kinasuhan ako. Tapos na. Ayoko na ng ganyan. This time, pag kinasuhan ako, magkakaso ako pabalik. Magre-retaliate talaga. O bakit, guys? Ano bang problema sa bagay? Kailangan ko rin naman siguro ma-feel yung rights ko bilang Pilipino, di ba? So magkakaso rin ako kapag kinasuhan ako. Ano ba tingin mo sa akin, Norman Gusgusin, ha? Grabe ka talaga. Walang problema doon, Norman Gusgusin. Ibibigay namin lahat yan.
mahoyo ka lang ng kahit 2-3 araw kung makakapag-bail ka. Naisip ko, teka, wala ba akong pera? Ba't hindi rin ako magkaso sa mga taong nagkakaso sa akin? Ba't sila lang lagi? Hindi na makapayag. Kaya ako naisipan, edi kasuhan ko na rin. Kaso, sa diferensya ni Norman, ang aking abogado ay matindi. So, kinasuhan namin. And so it happened na ayan na yung nangyari. Wala nang iba naging usapan, wala na naging ibang content o argumento, kundi kasuhan. Sino may pakana? Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa. Ako unang nawaran. It was just all content in the beginning. Ngunit, siya nagpasimula ng kasuhan. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Paano na yan? Medyo napahiya yung iba dito ngayon. Yan ang sinasabi ko. You need to research. It's fundamental sa buhay ng mga tao na magkaroon ng research for extra knowledge and extra maybe pangtanggal kahihiyan. Nakahiya, di ba? Na-realize mo, ang bobo ko pala. Sana hindi ko nalang nasabi. Sana nag-research ka muna para hindi ka nagmukhang tanga. Anyway, let's move forward. Kinasuhan ko, and yes, tumaas ang kaso ko. Maganda kasing i-final ko. Hindi pang grade 2 ang ikinaso ko. It's real. Hard, man. So ngayon, kasalanan ko pa na tumaas. Minsan na nga lang ako magkaso. Tumaas pa. Yon ay dahil punong-puno kami ng prima facie evidence. At punong-puno ng bigat para sa amin, yung i-final ko. Ganun talaga. Katataas pa lang naman ito sa korte. Sabi ng prosecutor, pasok to sa korte. So, yan yung nangyari. Kaya nagkaroon siya ng warrant of arrest. Gets niya? Oo. Which warrant of arrest? Minamaliit niya all this time. Uy, mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas Mawawarant. Asa na warrant ko? Akala ko ba mawawarant? Pinaaasa mo yung mga kahombre mo. Paano yan? Di mapapahiya ka na naman. Asa na warrant? Alam niyo ho ba na yung inaasahan na ho nilang warrant ay hindi na matutuloy? Di ba matagal mo nang hinahanap to, Norman? Bakit nung dumating na, tapos na-serve na sa'yo, ito na nangyari sa'yo? Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiyain niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong tumatay. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito. Nakesyo ako daw ay nagmura, kaya ganito. Akala ko ba gusto mo? Ngayon, nung binigyan ka, nagkaganyan ka. At ikaw mismo nagsabi sa akin na galingan ko. Ano, Makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, po mo! Nung ginalingan ko, natalo ka lalo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. 179 counts ng cyber libel. Oo. Naglabas ng isang video si Gusgusin kung saan sinabi niyang Magandang gabi po sa lahat. Kalalaya ko lang po pansamantala. Maraming salamat po doon sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po doon sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Anyway, everybody knows naman na makakalaya naman talaga si Gusgusin. Kasi ang just fixation ay bailable na kaso. Klaro yan. Nagulat ako na inabot siya ng 4 na araw sa kulungan. Kasi bailable. At sabi niya nga, ang just fixation lang. Pero ba't inabot ka ng 4 na araw? Diba? Yun ang tanong. Bakit 4 days ka inabot na ikaw ay ganyan? Na nasa loob ka. Sabi mo, At nagpapasalamat ako sa mga group of lawyer ko na talaga namang pinag-connect nila yung dot. Hayaan mo na yung mga group of lawyer ko mag-focus sa akin. May mga group of lawyers ako. Tangina, I can pull the string, taratado. pero wala, di ba? Nahirapan ka. Di ba? Partida na, ang just vexation lang yon. Bakit ang just vexation, pahirapan ka lumabas? Napakayabang mo, tapos biglang atras ka ngayon, di ba? Yan ang sinasabi ko.
Ganyan talaga ang tao kapag nakakahanap ng katapat. Alam nyo mga kahombre ko, uulitin ko lang, no? Ako, sa totoo lang, how many times na nakahanap ako ng katapat sa buhay ko? Hindi ko yung tinatanggi. Alam nyo yun, every single time, nakakahanap talaga ako ng katapat. Itong tao na to, mga kahombre ko, this guy needs to be whammed big time para matuto. Kasi hindi ho talaga matututo yan. Ang yabang niyan, tagos. Tagos ho, tagos. Yabang, asbag, pangiinsulto sa mga tao is crazy. Different level, mga kahombre ko. Iba. Iba ho, iba. Lalong-lalo na yung pagiging deceiver niya. Nako, yan ang dapat nyo ingatan. Kaya ako nandito because of that. Mamanmanan ko yan para sa inyo. Kasi literal na marami ang maloloko pag hinayaan yan. Ngayon, napakaraming taong naduduwag kay Norman. O ngayon, nakita nyo na kahit mahinang kaso lang, kapag tama ang ginawa mo, mabigat ang mga ebidensya mo, then maaring tumaas. Kahit matagal. It's been 4 months, mga kahombre ko. 4 months. Para sa so-called due process. But it worked. Diba? Kaya huwag kayong magmamaliit na mga kalaban ninyo, mga kahombre ko. Wag. Huwag na huwag nyo sasabihin itong salita na to. Peanut. 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 Peanut! Peanut! Yung mga pinagkakakaso nila, peanut! Sabi ni Gusgusin, peanut lang daw ang bail. Magkano yung bail? Sabi ni Gusgusin. O, magkano bail niyan? 10,000? Baka 5,000 nga lang eh, si Raulo. Ngunit, 4 na gabi siya sa loob ng kulungan. Kaya, wag ho masyado mayabang. Yun lang. Ayan, natutunan ko rin yan sa buhay ko. Kasi marami rin bagay na bumalik mismo sa pagmumukha ko dahil sa mga katarantaduhan ko back in the day. So, nadala ako dyan, mga kahombre ko. At the same time, talagang pinagsisihan ko yan kasi nakakahiya nung bumalik lahat sa akin. Oh my God, man. Para ako nahubaran, no? Kaya hindi ko na kaya mag-angas o mag-asbag ng ganyan. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak, ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso, ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Ako po ay may pagkakamali, maaari, at tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Opo, ay sobrang sakit po. Alam nyo ba, mga kahombre ko, kung kayo'y nakukulangan sa research, ako na magsasabi sa inyo. About a year ago, I think, nakulong si Vitaly. Si Vitaly ho ay famous international YouTuber, mga kahombre ko, okay? Eto si Vitaly, ano ba nangyari dito sa tao na to? This guy was pranking over BGC, di ba? Kung saan part ng Philippines. Para sa 2 counts ng unjust vexation, nakulong ho yan. 8 buwan. At ano nangyari? Ito ho ang nangyari. Ganyan talaga. Influencer ka eh. Malamang isa sa publiko yan. Lalo pat puro katarantaduhan ang ginagawa mo. Alam nyo kung bakit? Para hindi gayahin. Papaanong hindi gagawin sa'yo yan? Binabastos mo ang ahensya ng gobyerno. Binabastos mo ang ASEC. Eh di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Hay! Kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. Binastos mo rin si Atty. Guanzon. Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So, yung attorney na advocate ng PWD, okay, sa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue.
Attorney Guangguang. The power of Attorney Guangguang. Tas ngayon naman, lately lang, ang binastos mo naman ay si Commissioner Ralph Calinisan. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Para kay Senator Raffy Tulfo, kayo ho ay sobrang lucky. Kasi nung panahon na to, hindi nagsisirculate ang pangalan nyo. Malamang kung nag-circulate ang pangalan nyo sa mga argumento at diskusyon namin sa aming mga content, malamang ho, baka namura-mura na rin kayo niyan. Ginawa niya nga yan kay ex-Senator Manny Pacquiao. Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? May questions kayo. Bakit ikaw ay sumbongero? Well, different story yon. Ako ho ay kumatok sa mga ahensya ng gobyerno kasi hindi ko talaga kaya ang laban na ito. Mag-isa. Kaya mo bang manalo sa isang gyera nang ikaw ay mag-isa? Sige nga. Malamang parang chess match po yan. Kailangan mo ng mga pawns mo. Normal lang yun. Di ba? Kasama ho yan sa war. Kung ikaw ay matalino. Ngayon, kung gusto mo lang mapatunayan na ikaw ay superhero, then hero shall die sa huli. Di ba? Pagtapos na ang laban. Hindi ko ho pinili yon. Kasi mas pinili ko na dinggin ang mga tao na lumalapit sa akin na nadenggoy, na scam at tinarantado ng tao na ito. Sinungaling ka dahil hingi na hingi ka sa daddy mo dito at sa mami mo. Kahit walang maibigay yung dalawang mami at daddy mo, nag-uutang para lang mapabigay sa iyo, hingi na hingi kang lintik ka. Wala daw siya utang sa amin taga-Yuki kasi tulong daw namin yun sa kanya. Hindi pa ba sapat yung mga palipad namin? At saka yung mga volunteer namin na mga wheelchair, mga bigas, at saka yung during sa kanyang kumpanya 2022, nagbayad kami ng mga tarpaulin, yung kanyang mga katauhan, pinahutil pa namin doon sa Bacolod, binigyan pa namin sila ng pocket money. Ano ba, hindi pa ba yung sapat sa iyo, Francis? Tanungan kita. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya, walang kalagyan. Lintik, bakit ako na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer? Scammer ka talaga, Francis, no? Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan. 2 trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Ano kasalanan ko? Hindi paghahanap ng kakampiyon. Hindi ko nakasalanan kung napakalakas ko at ng aking mga kahombre. Talagang dinala ko sa mataas na posisyon kung saan umuugong talaga kapag nagsasalita ako. Yon, Norman, ang wala ka. Kaya nga hindi nila alam eh. You're lucky dahil wala ka nun. Kasi yan tuloy, karamihan ng tao, hindi alam yung mga katarantaduhan mo. Pagsusumbong ba na ang tao mismo ni ex-Senator Manny Pacquiao ang lumapit sa akin? Actually, boss, nag-message ako. Opo. Di ba? Akala ko ba nagsumbong ako kay Senator Manny? Ulitin nga natin. Actually, boss, nag-message ako. Opo. Akala ko ba nagsumbong ako? Ulitin nga natin. Actually, boss, nag-message ako. Opo. Kinontak ako for confirmation kung tunay nga ba yung mga nagsisirculate na haka-haka na sinabihan ng kung ano-ano si Boss Man at ang kanyang mahal na ina. O secondly, eto pa ho yung pinakamalalim sa lahat. Di umano sa ngayon, sinabi ng isang OFW na isa daw sa motibo kaya nakapandupang
nakapang-scam si Norman, Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil, kaya siya nagmamakaawa sa mga mami? Grabe. So, Makes sense? So, ibig sabihin, ginagamit niya talaga yung argumento na yan na may utang sa akin si Manny pero hindi ako binabayaran. Pinapakita May warrant sa of inyo arrest yan. na nga daw. Nakausap ko po si Boss Manny and kakasuhan yan. ayan yung pinakamabigat sa damdamin namin lahat. Lalong-lalo na kay former Senator Manny Pacquiao. Ginamit ho ng matagal na panahon ni Norman Mangusin ang pangalan ni former Senator Manny Pacquiao para lang makapangdi umano ay budol o scam. First hand ho na context galing mismo sa OFW. Ginamit niya ho ang pangalan ni Boss Manny na kesyo may utang daw si Boss Manny sa kanya. Yan ho ang mga argumento niya sa tuwing kakausap siya ng iba't ibang mga OFW for that so-called credibility. Then magtatanong ka kung bakit sumbongero ka. It's a different story. Kasi hindi mo alam. Now, sa mga ahensya ng gobyerno, nagsumbong ka sa ganito, nagsumbong ka sa ganyan. Paano pa? Bakit pa? At nagkaroon tayo ng ahensya ng gobyerno, Aber? Anong gagawin sa mga ahensya ng gobyerno? Hindi mo gagamitin. Kasalanan mo na yon. Hindi mo ginagamit ang ahensya ng gobyerno and you don't believe in that, kasalanan mo na yon. Because I do believe. And yes, nahirapan din ako. Alam niyo kung bakit? Napakarami naming nilapitang ahensya ng gobyerno. 4 lang ho ang pinakinggan kami. Nakinatok namin talaga. LTO! Pangalawa, CICC, CIDG, lately nga, Napolcom. Sila lang ho ang sumubok na dinggin kami. Kasi mga kahombre ko, uulitin ko lang. Ako ho ay naging instrumento lamang ng mga OFW at ng mga natarantado niya dito sa Pilipinas. Kasi nga, wala silang kakayahan, wala silang boses, wala silang platform. That's why yung platform ko ang naging platform nila. Gets nyo ba? Yun yun. Kaya kumbaga, I am happy. Kasi sa totoo lang, first time ever ko na magagamit ang platform ko sa tama. Like sobrang tama this time. Tinutugis talaga to namin. For that motivation. Para naman kahit na medyo nasa dulo na ako ng karera ko, no? Sana kahit sa dulo man lang makagawa na ako ng tama para sa mga taong nanonood sa akin. Hindi yung mawawala na ako sa social media soon kasi syempre maedad na rin naman ako, di ba? Ayoko naman na yan yung iiwan kong legasya, yung dati kong mga pinagagawang katarantaduhan. Naisip ko ba at least naman, gamitin naman natin to sa tama. Itong platform na nabuo kong to since 17 years old pa lang ako. O, yan yung ginawa ko. And yet, nakakakita pa rin ang iba ng mga mali. Wala na akong magagawa doon. Ang mahalaga, we stood for what is right this time sa karir ko na to. Sa timeline ko na to. And I am really, really happy, sa totoo lang, to do this. So yun nga, tinugon tayo nitong mga ahensya ng gobyerno na ito. Naipasa na rin ho namin lahat ng reklamo ng mga OFW. Tandaan nyo ho, mga kahombre ko, naghahanap ang mga OFW na mga libre ba? Libre! Na pwedeng makatulong sa kanila upang magkaso. At hindi ko ho kaya yun. At hindi lang sila, marami ring taga dito mismo sa Pilipinas. Ang walang kapera-pera kaya hindi makapagkaso. Kaya nahahayaan lang yan. Kalimitan ho kasi sa nadedenggoy ng organisasyon na ito, pag hindi matatanda, mga OFW. O mga taong sobrang daling mauto. Marami ring mga negosyante actually. And tulad nga ng sabi, CICC Yusek Aboy. Yung mga nabibigyan naman sir, na nahihiya sila. Kami sasabi mo, nahihiya sila sa sarili na paano sila naging biktima nito. Kasi sabi namin, huwag mo kayo mahihiya. Dapat to bilang biktima, kayo mismo ang lumapit sa ating pamahalaan para magreklamo at ang pamahalaan nyo ang tutulong. Nahihiya ho kasi sila magkaso. Karamihan sa kanila. Kasi syempre mga negosyante, tas nadenggoy ka ng gantong klase lang na tao, di ba? Napakalaking kalokohan ho nun. Yun ang motibo! Kaya ako nandito para palakasin ang loob ng mga ito. At talagang mabigyan ng hustisya ang mga tao na tinarantado at winalang yan ito. Yun lang!
Sa totoo lang tayo. Kaso lang, kapag nasa totoo ka, marami ka talaga mababangga. Ganun talaga. Oo. Mapamasama ka man, maging totoo ka man, marami ka mababangga. So, piliin mo na lang yung maging totoo ka. At least, pag dumating ka na sa tamang timeline, makikita ng mga tao na, oh yes, tama nga naman. Hindi nga naman nagsisinungaling ang tao na ito. Pero sa dulo na yon, it's okay. It happens, man. Wala namang problema doon. Kaya masisisi nyo ba kung si Boss Manny ay nag-file ng malulupit na kaso? Nahuli nila yung vlogger na si Norman Mangusin na sinasabi may utang ka raw at nalait pa yung nanay mo. Hinahamon ka na pumuntang Napolcom at magsampa rin ng kaso. Anong plano mo rito? May mga kaso kung isasampa sa kanya, hindi lang isa, but marami. Naka-prepare na lahat yun, pati yung mga ebidensya. Hindi ko pa nga na-meet itong taong ito eh. Gusto ko makita sa personal eh. Nasa Parañaque City Jail na yata, nalipat. Opo. Nakita ko yung video eh, nung Kasi pinakita po sa inyo. dapat lang talaga kasi mahilig siya mag-name dropping and then gumawa ng story na hindi naman totoo para lang sa kanyang personal gain. Content. No, mahirap 'yun. Mahirap itong taong ito. Dapat hindi ito payagan na yung sa kanya mga ginagawa kasi maraming, siyempre ang social media natin ngayon masyado ng malakas at lahat nagre-rely sa social media news. Oo. So mahirap yung mga tao, marami ring mga tao naniniwala sa kanya, napaniwala niya. Okay. Pero marami siyang tao na niloko, especially yung mga OFW natin. Maybe no. Ayun! Sasabihin nyo na nakakaawa si Gusgusin? Ewan ko. At dito, sa video na to, siya ho ay humingi ng tawad sa mga PNP. Sa PNP, kung ako po ay nakagawa ng pagkakamali dahil po dyan sa kumalat na litrato ng pagsusuot ng kung saan ako po ay nakasuot ng police uniform, humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Kung sa tingin nyo po ay kalabisan at kawalang paggalang yung aking nagawa sa PNP po. Kung kayo po ay sa tingin nyo nakalabisan ho yung aking ginawa doon sa nakumakalat na pagsusuot ko ng uniforme, patawarin nyo ho ako. Wala ho akong masamang intensyon doon. At kung ano man ho yung karampatan na kaso o parusa na ipapataw nyo sa akin, ay haharapin at tatanggapin ko po. Ngunit, sa pangalawang pagkakataon na siya ay may post sa kanyang Facebook, I have nothing to say. I am just feeling sorry for myself. And to all involved and to all people I offended, sorry po. I have wished na sana ako na po ang kauli-uli ang tao na makakaranas ng ganito. Wag na po sana sa iba. Mapaghahalataan ho natin, mga kahombre ko, na this is actually a deceiving post. Anong sabi niya nung una sa video? Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo ho ako. Pagpapaawa ho yan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon dito sa post na to, anong nakikita niyong mali? Anong nakikita niyong mali? Sa dinami-dami ng pwede mong i-share, ito pa talaga yung napili mong i-share? Disgusting talaga utak mo, Norman. Akala mo ba maloloko mo pa ang karamihan ng mga tao? No, hanggat nandito ako, Norman. Basahin natin ang shiner niya. Napolcom, ginawang content ni Makabobo para lang sa kanyang views at kumita ng malaki. Magkano kaya ang hatian sa Napolcom at CIDG? Huli sa kamera, pulis BFF ni Makagago. Ayan ho, ang napiling i-share ni Norman sa dinami-dami ng video. Anong sabi ni Norman sa sorry video niya? Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo ho ako. Kita nyo na, mga kahombre ko, may patama siya sa Napolcom, sa akin, at dito sa pulis na ito. Low-key. Sa dinami-dami ng pwede mong i-share, talagang ito yung pinili mo.
This is something na incredible, di ba? Kung dati yan, paniniwalaan ka ng marami. Not now, man. Hanggat nandito ako, Norman, hindi mo ako kaya. Talagang hindi ko hahayaan na manaig ka dito muli. Hindi talaga. Trust me with this. So ngayon, dahil shinare mo to, liable ka ulit sa iba't ibang kaso na pwede mo kaharapin against the NAPOLCOM, me, at CIDG. Kasi pinagbibintangan mo kami na kami ay nagbakasan o something like that na nagbayad. Ewan ko sino nagbayad sa NAPOLCOM at CIDG. Yari ka na naman ngayon, Norman. Nakikita nyo ba, mga kahombre ko? Sinong gumagawa ng kabulastugan para sa sarili niya? Nakakamiss lang. Sinut ko yung sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Sa 10 sinabi kasi niyan, ngayon hindi na 11, 12 ho. Puro kasinungalingan. Ngayon, pinapalabas niya na BFF ko daw itong pulis na ito. Well, first time ko lang siya makita. That day, Norman. For your information. At ngayon, kung meron kang pruweba, no, na mailalabas na kaibigan ko talaga ito, siya, magpapakulong ako. Dapat may pruweba kang mailabas. Dapat. Kasi kung wala, dagdag kaso na naman yan, Norman. And yes, it's gonna happen. Shinare rin ho ni Gusgusin ang isang video kung saan pinapalabas na naghamon ng away si MG tapos hindi niya raw kinaya ito kaya naghanap ng kakampi. Huwag niyong kakalimutan sino ang unang naghamon. CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun eh. Oo, diyan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo, pero duwag yun. Oo, duwag yun. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan eh. Di ba? At sino ang unang nagkaso ulit? Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako po ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. At ito ho, ang sinabi ng isang netizen, mga kahombre ko. Not a fan, not a basher, may point si Tulfo. Mas madaming importante na dapat pagtuunan ng pansin ng PNP. Pero mas nag-focus sa personal na away ng dalawang ito. Well, hindi ko lang alam. Kasi ang mga ahensya ng gobyerno ay maraming galamay. So, isa lang to sa kasong hinahawakan nila. Kaya nga, milyon, hundreds of millions ang budget niyan para mapunuan niya ang problema ng bawat isa sa atin. Dininig kami tulad ng pagdinig nila sa ibang mga tao. Isa lang kaming bloke sa napakaraming bloke ng problema ng ating ahensya ng gobyerno. It so happened na influencer siya, influencer din ako. Kaya pumutok. That's it. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi nagtatrabaho ang mga ahensya ng gobyerno. Para sa akin yan. Sinaad din ho ng isang netizen na dapat daw sa Battle of the YouTubers na lang gawin ang laban na ito. Well, yan na nga ang ginawa ko noon. Doon na sana to sa suntukan ng mga sikat. So, kung ikaw ay matapang, sabi mo, di ba? Sabi mo, babanatan mo ko. Game ako dyan, Mr. Francis Leo Marcos. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, antaba ko, look at me. Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo.
magdamag. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Nakita nyo naman, yan ang kasagutan dyan. Bahala na kayo, tinatamad na ako magtuloy. Magtataka kayo mga kahombre ko. After all this, nung nakakuha na ulit ng konting simpatsya si Norman, ano nangyari? Bang, nag-upload siya ng humanitarian. Pagpapaawa pa rin, stating na kahit siya ay nakakulong, tumuloy pa rin ang humanitarian na pinlano niya. Norman, nasaan na to? Sino may sabi naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Ngayon po, ako po ay pupunta ngayong 31 and 1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya. Hindi mo nga natupad yun, di ba? At questionable ang video mo. Bakit naka-voice over? Hindi ka man lang nabanggit sa mic? Very questionable. Sorry, man. Sorry, ngunit kilala ko si Norman sa ganyan. Credit grabber. Mamaya niyan, yung pinost mo, lumapit na naman yan sa amin. Sabihin, hindi ka naman talaga involved doon. Ha? At magtataka kayo, siya na rin ho mismo ang nagsabi at naglaglag sa sarili niya. Madali magkapera niya sa akin, mahirap. Paano ang hirap? Paano pa ako mangi-scam? Paglaya ko nga, wala na ako ma-scam. Di ba? Ibig sabihin, kung nakakulong ako nung nang-i-scam ako ba? Ibig sabihin, nung lumaya ako, wala na. Parang ganon. Yun ang gusto nyo palabasin, bobo, tanga. Paano naman ako magnanakaw? Daming CCTV ngayon, mahirap magnakaw. So yun lang mga kahombre ko. Ano ba sa tingin mo? Di ba? Bahala na kayo. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Wow. Mga putang ina nyo kayo. Free, unlimited pares, and an unlimited rice and soft drinks libre. Oy, sir, pumila ka din doon. Baka ikay gutom na. Alam ko namang slap soil dead hungry ka. Oy, bobo. Lumayas ka rito, tarantado. Titigan mo to. Basher, titigan mo. Wala ka nito, gago. Di ba meron diwata, merong engkanto. Abay, puro sila fantastic eh. Ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka, pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ako sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mga hirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada. Only rice, only sabaw, only gulay, only gulay. Ayan, may gulay din. Tapos may pares. Tapos may soft drinks. Libre. Okay. Tapusin ko lang yung humanitarian ko sa Northern Luzon. Wala nga pwestong makuha eh. Di ba? Ang bobo mo. Kung hindi ka makapaghintay, doon ka makikain kay Diwata. Huwag ka mag-comment dito, tarantado. Boss, nasa na raw parisan mo? Sabi ni Diwata. Lubog na si Diwata eh. Bakit pa ako magtatayo? Di ba? Lubog na eh. Hampas lupang patay gutom na uli eh. Wala na nga kumakain doon sa kanya. Kawawa naman pag nagtayo pa ako ng parisan, tarantado. Isa ka pa, putangina mo. Sabi ni Kachaw ka na kay Diwata sa parmesan mong libre. Alam mo, yung mga ganyan, hindi ko pinapatulan yan. Oo, yung mga diwa-diwata mukhang engkanto, hindi ko pinapatulan yan.
Kahit magbigti yun, malabong umabot sa akin yun. Oo. Eh yun sumikat sa pagtitinda ng pares para may kabuhayan. Ako na may sumikat sa dami ng pera ko na ipinamigay ko sa Pilipino. O, bobo. Paano ako makakantsawan? Wala nga pwestong makuha eh. Di ba? Ang bobo mo. Kung hindi ka makapaghintay, doon ka makikain kay Diwata. Huwag ka mag-comment dito, tarantado. Masisira lang yung gabi ko sa'yo. Or else, masira yung gabi mo kasi paliliguan kita ng mura. Bobo mo. Di ba?